pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo maasa sa mga panlabas na seremonya. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kung iniisip ninyo man na siya ay may katuwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng 8 araw mula ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angka ni Benjamin, at katutubong Hebreo kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kaya kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid ko, ipinalalagay na nakamit ko na ito. Hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang ating pag-iisip, ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-uulam din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang hinahihinatnan nila, sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa iyong buhay at banal na salita na aming binasa, Panginoon. Nawa, tumimo ito sa aming isip at puso at tulungan kaming lubos na maunawaan ito at maging handa sa muli mong pagbabalik kagaya ni Apostol Pablo na may akda ng iyong salita na ito, Panginoon. Salamat po sa kanya na iyong ginamit at patnubayan mo kami at samahan upang lubusan namin itong maunawaan sa aming mga buhay upang magamit, Panginoon, sa aming kapwa at sa gawa ng kaaway na laging humahadlang sa aming pananampalataya sa iyo. Purihin ka, ikaw lang ang aming sasambahin, maliban doon wala nang iba, ikaw ang maitaas mo parangalan, sa umagang ito, ikaw lamang at wala nang mapurihin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yun, ang aklat nito na Pilipos ay isinulat ni Apostol Pablo. Okay? At siya'y nakabilanggo nang isinulat niya ito. Nakakulong. Bakit siya nakakulong? Sino nakakalam? Sa? Pagkalat ng magandang balita. Pagkalat ng magandang balita.
Masama kasi nung panahon sa kanilang lugar na ikinikwento si Jesus Christ sa mga tao. Kaya dahil sa pagkwento niya, pagbabahagi niya patungkol kay Jesus Christ sa mga tao, masugid siya at tinugis ng mga relihiyon nung panahon. Okay? Dahil si Kristo yung dinadakila niya sa kanyang buhay. Okay? Relihiyon ng mga Pariseo nung panahon. Kasi dati din isa din siyang Pariseo nung panahon na masugid na sumusunod sa kautusan ni Moises. At dahil lumitaw si Kristo na inaasahan ng mga tao ng Old Testament hanggang sa panahon nila, kasi doon yung isip nila sa Old Testament, hinihintay nila yung propesya na may darating na tagapagligtas na nakabihis bilang hari. Na mayaman, makapangyarihan, maganda ang suot, okay? Yun yung hinihintay ng mga tao noon. Pero hindi yung Kristo na lumitaw. Ano yung lumitaw na Kristo na tagapagligtas na lumitaw? Sino nakakaalam? Tao. Nagkatawang tao ang salita, sabi ng John 1:1. At hindi lang yun. Anak ni Joseph na karpintero. Anak ni Mary. Okay? Isang pinanganak siya na parang alipin na hindi inaasahan ng lahat. At kaya nga hindi nila alam na yun na pala yung Kristo na dumating na si Jesus Christ. Okay? Tama po ba? Amen. Alam po ba ng lahat yung kwento na yun? Amen. Nawa, alam ng lahat. Pero sa mga hindi nakaalam ngayon, alam nyo na. Kaya napakahalagang magbasa tayo ng Bible. At hilingin sa Diyos na ipaunawa ang lahat ng ating binabasa. Okay? Si Pablo ito. Dati, tinutugis niya yung mga Kristiyano na nagpapahayag patungkol kay Jesus Christ. Sila Peter, sila John the Beloved, sila at yung mga iba pang disipulo. Okay? Pero, nung nagpakita sa kanya si Kristo, binulag siya, nabulag siya. At muli, nagpakilala sa kanya si Kristo at muli ibinigay yung kanyang paningin. At dahil doon, nanampalataya siya muli kay Jesus Christ. At ngayon, sa buong kasaysayan ng New Testament sa Biblia, siya ang pinakamaraming naisulat, si Apostol Pablo. Dating masugid siyang huhulihin niya yung mga Kristiyano ngayon, siya na ang nagpapahayag patungkol kay Kristo. Ayan ang istorya ni Apostol Pablo. At kilala siya sa tawag na Saint Paul sa panahon natin ngayon. Okay? Saint Paul, bakit naging Saint Paul? Sa kalaman ng lahat, sino nakakaalam? Bakit ang tawag kay Pablo Saint? Banal. Saint ba? Tama, banal? Banal na Paul, bakit? Bakit tawag sa kanya Saint Paul? Sino nakakaalam? Kasi sino dito yung palasimba sa ibang relihiyon? Ang tawag sa kanya, Saint Paul. Ngayon, ang tanong, bakit ang tawag sa kanya, Saint Paul? Propeta. Ha? Propeta. Ano ba ibig sabihin ng banal? Walang kasalanan. Pero, totoo ba walang kasalanan si Pablo? Tinugis niya nga yung mga Kristiyano. Okay? Ang pagiging saint kasi ng isang tao, hindi dahil sa kanyang gawa. Ang pagiging saint ng isang tao ay dahil sa pananampalataya. Okay? Tandaan niya na, dagdag kaalaman lang. Nagiging banal at patuwid tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang tawag sa kanya saint, ikaw din ngayon na nananampalataya, saint ka rin sa paningin ng Diyos. Tayong mga sumasampalataya sa tawag sa ating mga pinabanal ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Kasi nilinis na tayo sa pamamagitan ng ating pag-confess at pagtanggap sa banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya hindi lang si Paul ang saint. Kasi ang paniniwala ng ibang relihiyon, ang ginagawa nilang saint, yung mga alam nila na mabait, tapos namatay, at nagtatrabaho sa simbahan. At merong mga record, okay, na okay naman siya. Tama po ba? Hindi ganun ang basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos, kapag ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay pinaging banal na niya. Amen po ba? Kaya napakalaga dapat tayo mga buhay na banal sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay totoo talagang sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. Kaya anytime, ano man ang mangyari sa iyo, hindi mo na kinatatakutan yung kamatayan. Bakit? Pag namatay ka, kukunin mo yung corona mo, kagaya ni Pablo. Pakinabang na yung buhay mo. Kaya si Pablo, sabi niya, gusto ko lang mamatay. Pero, gusto ko pa rin mabuhay kasi nakikita ko yung mga iglesia na tinuturuan ko, mukhang hindi pa sila maliligtas. Kaya mukhang kailangan pa nila ako. Kaya gustuhin ko man sa sarili ko na gusto ko lang mawala at kunin ang karangalan sa Diyos, hindi ko magawa.
Hindi maaari pa sapagkat kailangan pang may turuan ako ng mga tao na pwedeng makakilala sa ating Panginoong Hesus. Alam po ba, kaya yun ang kaisipan ni Pablo. Ayun ang kaisipan ng isang tunay na lingkod ng Diyos. At ayun ang kaisipan ng isang tunay na Kristiyano. At iyon ang puso ng isang tunay na lingkod ng Diyos. At iyon ang puso ng isang tunay na Kristiyano. O ang isang puso ng mga tunay na Kristiyano. Kaya sa mga kami ito, nais kong magpahayag sa paksang ang tunay na puso ng tunay na Kristiyano, ng mga Kristiyano. Amen? Yeah. The heart of the true Christians or the heart of a real Christians. Tama ba yung English natin? Magduguhin ilong ko yan, ha? Amen, yan. Of the heart of the real Christians. Okay? Or the heart of a real Christian. Okay? Ang puso ng mga totoong Kristiyano o ang puso ng isang tunay na Kristiyano. Kaya bibigyan natin, binasa natin ito kasi sinalaysay dito yung buhay ni Apostol Pablo o Saint Paul, yung kanyang pananaw. Yung mga bagay na makabuluhan para sa kanya ay ginawa niyang walang kabuluhan, kapalit ng pagkakilala niya kay Kristo. At kung aaralin pa nga natin yung buhay niya, siya ay isang Pariseo. At napakaganda ng katayuan niya nung panahon. Naguutos lang siya, may mga tauhan siya. At isa sa mga napatay niya, si Stephen. Sino nakakilala kay Stephen? Ano yung kinamatay ni Stephen? Binato hanggang sa mamatay. Ganun ang death penalty ng panahon pagka inakusahan ka. Ikaw lumalabag ka sa aming pananampalataya. Ipinamamalita mo si Kristo na hari, isa kang hangal, isa kang bulaan. May hihigit pa ba sa Diyos na aming pinaglilingkuran? Kaya babatuhin ka hanggang sa mamatay. Masama bang pinamamalita ni Stephen si Jesus Christ na muling nabuhay, namatay sa cross para tubusin tayo sa ating mga kasalanan? Yun yung pinabalita ni Kristo. Pero dahil yung mga Pariseo ay salungat sa kautusan ni Kristo, nakasama si Pablo na Pariseo. Si Pablo ay isang Pariseo na nakapag-aral ng kautusan, biyasa sa kautusan ng mga Hudyo. Amen? At dahil si Stephen ay pinahayag niya si Jesus, binato siya hanggang sa mamatay. At pinanindigan ni Stephen yun hanggang kamatayan. Amen? Kaya hindi lang si Pablo, si Stephen, may mga puso na talaga natungay na lingkod ng Diyos na hanggang sa kamatayan, pinaninindigan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Si Pablo ay naging dahilan ng pagkamatay ni Stephen na kinalaunan ay nagpakilala ang Diyos sa kanya at ng lahat ng bagay na meron siya, iwinala niyang kabuluhan ng lahat ng ito ayon sa ating binasa. Para higit na makamtan ang higit na mahalaga. Ano yun? Yung pagkakilala niya kay Kristo. Amen? Yung kanina binasa natin. Yan. Kung sa pagsunod, sabi niya rito sa 5, verse 5, 3:5, ako'y tinuloy sa ikawalong araw mula nang ako'y silang. Ako'y isang tunay na Israelita. Israelita, isang Hudyo na merong na anak ng Diyos. Kapag ikaw ay Hudyo, Israelita, tawag sa'yo, mga anak ng Diyos. Sila kasi ang anak ni Israel, ni Jacob, na anak ni Abraham na pinangakuan ng Diyos na darating ang Mesiyas, na darating ang Kristo. Sila yung mga tunay na anak ng Diyos na tinuturing. Tayo, tawag sa atin, Pilipino, American, Japanese, Chinese. Ano tawag sa atin? Asian. Hintil. Nalilito na kayo, ha? Nalilito na kayo. Ang mga Hudyo, yung tinatawag na mga tunay na anak ng Diyos, yung Israel, yung bansang Israel, na may gera ngayon. Sila talaga yung mga tunay na anak ng Diyos sa lahi ni Abraham. Tayo, mga hintil. Hindi kasi tayo mga Israelita. Tawag sa atin mga hintil. Sumasamba sa ibang Diyos. May Diyos-Diyosan kasi tayo eh. Iba yung paniniwala natin. Sila kasi ang Diyos nila si Yahweh. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos ni Amang Abraham, Isaac ni Jacob. Kaya sila yung mga Israelita na tinatawag na mga tunay na anak ng Diyos. Tayo, mga hintil. Ibang bansa. Ibig sabihin ng ibang bansa, may ibang Diyos na sinasamba. Kaya nga, kalinaw-linawan ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesus, binigyan niya tayong ng pagkakataon maging tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan lang ng pagkamatay ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
Yan yung pinaniniwanag ni Pablo na hindi tayo nagiging matuwid sa gawa, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na hindi niya alam noon, kaya inuusig niya yung mga Kristiyano ng panahon na tagasunod ni Kristo. Ang ibig sabihin naman ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. At ito ay unang tinawag sa lugar ng Antioch sa mga taong sumusunod kay Kristo. Ito yung disipulo niya. Okay po ba? Sino yung mga disipulo niya? Sila John, sila Peter, tama po ba? Sila Andrew, tama? Sila yung mga sumusunod kay Kristo. Maria Magdalena, sila Mary na nanay niya, sila Santiago, sila Zebedeo. Sila susunod kay Jesus Christ, yung tinuturuan ni Kristo. Tawag sa kanila ating iba pa, mga Kristiyano. Na tinawag yan sa Antioch, nagmula, ibig sabihin, tagasunod ka ni Kristo. At sila ngayon, hinahanap ng mga pari ng panahon, ng mga pariseyo. Dahil ang paniniwala nila, ang Diyos ay hari talaga na darating. Maganda suot, mayaman, nakatira sa kaharian. Ay dumating si Kristo na anak lang ni Joseph, karpintero. Kaya hindi nila pinaniniwalaan. Kahit sino ka ba? Natatamaan pa yung kanilang pride kasi mas marunong si Jesus sa kanila. Napanood naman natin, di ba, yung pelikula? Dahil si Jesus Christ, mas magaling pa sila magpahayag ng salita ng Diyos kasi anak yun ng Diyos eh. Hindi nila tanggap yun kasi sila yung mga nakapag-aral ng kautusan, may mga pride sila. Abogasiya, doctorate ako, bakit ako tuturuan mo? Ako susunod sa iyo. Kaya pilit nilang tinugis yung ating Panginoong Hesus na hindi nila alam yung pala ang Kristo na bagabat nagpapakilala sa kanila hindi nila pinaniwalaan. Amen po ba? Pinikwento lang natin ng summarize para makuha natin. Amen? Na ngayon, na dating tinutugis ni Pablo na ngayon nagpakilala sa kanya at ngayon kanya lang pinapangaral. At dahil doon, lahat ng mga bagay na mahalaga sa kanya ay itinuring niyang walang kabuluhan. Kapalit ng tulay na pagkakilala niya sa ating Panginoon, Jesus. Kaya ipinangaral niya na si Jesus at ngayon siya na ngayon nakabilanggo. Kaya naisulat niya ito. Aklat ng mga taga-Pilipos. Okay? Nakuha na ba intindihan ha? Kayo, makinig kayo. Baka mamaya hindi nyo mag-gets yung ating mga pinag-uusapan. Sayang, sabi ng Hebreo. Ang tinig ng Diyos kapag iyan iyong narinig, ang iyong puso, huwag mong patigasin. Hanggat ang araw ngayon ay matatawag mo pang ngayon. Mamaya, paglabas mo dyan sa church, may mga bagay na hindi na ngayon. Kasi bakit? Mamaya na yun eh. Yung oras ba ngayon, pag lumipas na, ngayon pa rin natawag doon? Hindi na, mamaya na yun. Tama? Iba na yun. At may mga bagay na hindi natin saklaw sa kalooban ng Diyos na hindi natin inaasahan na gaganap sa buhay natin. Kaya maging aware tayo sa ating buhay ngayon, pahalagahan natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Amen? Kaya focus lang tayo. Kaya, the heart of the true Christians, o the heart of the real Christians. Amen. Yan, ulitin natin siya yung pamagat natin. Kaya, ang tanong, what is the heart of a true Christians? Ano? Yung puso ng isang tunay na Kristiyano. Kaya, aalamin natin yan. Tungo sa Filipos chapter 2. Ano yung pamagat niya? Ang halimbawa ni Kristo. Kasi si Pablo, piniliwanag niya yung buhay niya ngayon, yung mga bagay na makabuluhan dapat bilang tao. Ano yun? Karangalan, magandang trabaho, meron si Pablo, may mga tauhan, okay? Sinusunod, okay? Pero lahat ng yun, ginawa niyang walang kabuluhan dahil nakilala niya si Kristo. At dahil walang kabuluhan niya siya ngayon nakabilanggo, nakakaranas ng mga paghihirap, dahil sa pagsunod niya kay Jesus Christ. Pero bakit? Kasi lahat ng iyan, ang naging inspirasyon niya rin mismo ay si Jesus Christ. Kaya sa Filipos chapter 2, ang pamagat dito, ang halimbawa ni Kristo. Kasi si Pablo walang ibang sinusunod kundi si Kristo. Na kagaya rin ng kanyang buhay, higit sa lahat na nagtiis, si Jesus Christ, ang purpose niya, kaya siya dumating sa mundong ito, masama ba yung purpose ni Jesus Christ? Ano yung purpose ni Jesus Christ? Kaya siya naging tao para tubusin tayo sa ating kasalanan na dapat napakabuti nun. Pero nang pagdating niya, imbis na kilalanin siya, kaya sabi ng John 1, naging tao ang salita, anumuhay sa piling namin, hindi siya kinilala ng kanyang mga kababayan. Kasi nga, mahirap siya. Okay? Kasi nga, ang ini-expect nilang Diyos, mayaman. Na pwede kong hingian pag wala akong pera. Na pwede kong hingian pag wala akong bigas.
Pwede mong hilingan kapag makapangyarihan, kapag may sakit ako, pagagalingin ako. Tama po ba? Iyon ang iniisip ng tao. Hanggang ngayon, yung parang iniisip ng tao. Pero hindi ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos na makita sa ating puso yung totoo pananampalataya natin. Amen? Kaya dito, ang halimbawa ni Kristo, kaya yun ang pinaliwanag ni Pablo na walang ibang pinapakita sa buhay niya, kundi ang pagsunod lang din kay Kristo. Kaya si Jesus, galing sa spiritual na mundo, sa langit, sa kaharian ng Diyos. Hindi siya sanay sa buhay literal. Tama mo ba? Kapag ikaw ba ay mayaman, kapag nakaranas ka ng hirap, anong mangyayari sa'yo? Hirap na hirap ka talaga. Bakit di ka marunong bukas ng pinggan? Anong magiging mangyayari sa'yo? Baka bubugin ka ng asawa mo. Tama? Pagka ganun ang mangyayari. Kaya, hindi siya, maninibago ka. Si Jesus Christ, hindi niya inalantana yung mga ganung senaryo. Siya kaya niya tumawag ng isang batalyong anghel kung kinakailangan. Kung siya'y inuusit, hindi niya ginawa. Tinis niya ang lahat. Kasi kailangan niya sumunod sa kalooban ng kanyang Ama na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kailangan niya hugasan ang ating mga kasalanan gamit yung kanyang dugo. Okay? Sa krus. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay pinawalang sala. Tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Kaya sa pangalang Jesus, pwede tayo manalangin na gumaling tayo sa totoo lang. Kung tayo mananampalataya ng totoo sa Diyos, sa Kanya. Hindi na natin kailangan pa sa totoo lang. Pupunta ka kay pastor para ipanalangin ka. Hindi. Kung ikaw may totoo mananampalataya sa atin, ngayon din. Sabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, ngayon din. Isasama kita sa aking paraiso. Kaya kung may karamdaman ka, pwede mong igalangin sa Diyos yun. Ngayon din, pagkagalingin ka ng Diyos. Depende sa kalooban niya sa buhay mo. Kung ano yung kakulangan mo, pwedeng ibigay ng Diyos yan. Amen? Kaya, bigyan lang natin ng ating buhay ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Yan. Kaya, ang halimbawa ni Kristo, ngayon ang tanong, ano ang puso ng mga tunay na Kristiyano? Para sa kaalaman, Pastor, para sa kaalaman ko ba, para malaman ko kung ako sa sarili ko ay tunay na Kristiyano o ako bilang tunay na lingkod ng Diyos, ano nga ba dapat ang meron sa puso ko? Ano ba yung ginagawa ko dapat? Okay? Number one, dapat yung puso mo humble. Number one, dapat una ang puso mo, meron kang, true Christians have humble hearts. Dapat meron kang kababaang loob na puso o mapagkumbabang puso. Kaya kung babasahin natin Pilipos chapter 2, 6-10, Brother Nilon, Pilipos chapter 2, dito na tayo sa halimbawa ni Kristo. Si Kristo kasi ang halimbawa ni Pablo sa kanyang buhay. Siya ang dedikasyon niya, siya yung inspirasyon niya, si Jesus yung sinusunod niya, kaya tayo rin dinadala ni Pablo kay Jesus. Sabi ni Pablo, tularan ninyo ako. Kasi ako, tinutularan ko si Jesus. Kaya kapag tinularan niyo ako, tinutularan niyo si Jesus na tinutularan ko. Amen? Kaya ang unang bagay na dapat meron tayo bilang totoong Kristiyano o bilang totoong lingkod ng Diyos, ay meron tayong pusong mapagkumbaba. Pilipos chapter 2, verse 6-10. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, si Jesus, Diyos pantay sa Ama. Okay? Pero nung siya dumating sa mundo, hindi niya pinagpilitang mabuhay na pantay ang Diyos. Okay? At naging tulad ng isang alipin mahirap. Tayo, mapalad pa ka tayo. Pinanganak tayo, tatay natin, accountant, tama ba? Tatay natin, engineer, kung minsan. Okay? Tatay natin, magandang trabaho, permanente sa trabaho. Si Jesus tatay, si Joseph, karpintero. Tama ba? Ano? At naging katulad ng isang alipin, ipinanak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Take note, yung kamatayan sa krus, hindi basta-basta birong kamatayan yan. Kapag inakusahan ka noon, ipapako ka sa krus, ikaw na ang pinakamasamang tao, matindi ang nagawa mong kasalanan. Bitay, ibig sabihin matindi ang kaso mo. Napakasama mong tao. At si Jesus, hindi naman siya masama. Ano ba yung purpose niya? Kaya siya napunta sa lupa para tubusin yung ating kasalanan. Pero pinako siya sa krus na ang tingin sa kanya ay napakasama. Tama mo ba? Kaya yung kamatayan, kaya ibinigay niya ang kanyang dinuloy muna ni Brother Niron. Nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya dalawang ulit sinabi yan.
yung kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Kasi hindi lang basta kamatayan. Kamatayan, ang tingin ng tao sa kanya ay makasalanan. Okay? Tinanggap niya yon para sa atin. Hindi niya pinagpilitang maging pantay ng Diyos. Kung pagpipilitin niya na mabuhay bilang Diyos, pwede. Pwede niyang paulanan ng apoy yung mga Hudyo nung panahon na yon. Yung mga Pariseo, pwede niyang paulanan, hindi niya ginawa yon. Bakit? Kasi kailangan maligtas ng bawat tao kahit na siya yung makasalanan. Kahit na yung mga tao mismo na nagpapako sa kanya sa cross. Kahit yung mga pari na naniniwala sa kanilang relihiyon, kaya gusto niyang iligtas yan. Kaya may panahon pa sa buhay natin hanggang ngayon, yung mga maling paniniwala natin, yung maling pag-aakala natin sa mga relihiyon na ating pinaninindigan na walang kabuluhan gaya ni Apostol Pablo. Amen. Yung mga bagay na ginagawa ng walang katuturan, may panahon pa tayo ngayon. Okay? Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ang Diyos. Pwede niyang puksain lahat yun. Yung mga tao na yun, hindi niya ginawa. Bakit? Mahal niya yung mga tao na yun. Ipinanalangin niya pa nga eh. Ama, patawarin ninyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen! Sa 7 last words of Jesus, isa sa sinabi niya yon sa 7 huling wika. Yung mga taong tumusok sa kanya, lumatigo na habang binubuhat yung cross, dinuduraan siya. Habang binubuhat niya yung mabigat na cross sa bundok yun. Mga bato, nadadapa. Habang binubuhat niya yung mabigat, nadadapa. Sinisiba pa siya. Ikaw nadapa ka na, may buhat ka pa, sinisiba ka pa, dinuduraan ka pa. Hinahataw ka pa ng latigo. At hindi basta latigo lang, bundok pagi yun, hindi. May mga sima sa dulo kapag kayo nahagupit siyang gano'n yung mga laman niya. Talagang nagtatalsikan yung mga laman-laman ng kanyang katawan. Ganun kasakit. Hindi lang tayo nakapaghanda ng ating video patungkol sa Passion of Christ para makita natin yung hirap na tiniis ng ating Panginoong Jesus. Para sa iyo at sa akin na sumibat sa Kanya. Hanggang ngayon, pinapasakitan natin ng Diyos na tinitiis tayo. Amen? Lahat tayo. Makasalanan hanggang ngayon. Mamaya, pag-uwi natin, magkakasala tayo. Tama? Iba sa atin, may aiming ngayon, sa totoo lang, pero paglabas niyan mamaya, balik na naman yan sa dating buhay. Lahat tayo, tinitiis ng ating Panginoon, nagtitimpi ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon. Lahat ng mga pari noon, lahat ng mga may reliyon noon, kasi mahal niya tayo lahat. Amen? Isipin niya, magiging naman ay kamatayan sa cross. Amen? 9. At dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanyang pangalan higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sama ba ni Brother Neron? Hanggang 10. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa. Dahil doon, sa pagiging mapagkumbaba niya. Okay? Pagiging humble heart niya, humility heart niya. Binigay sa kanya higit ang karangalan ng pangalan ng Diyos. Okay? Na sa pangalan ng kanyang pangalan, luluhod ang lahat ng tuhod dahil sa kapakumbabaan niya. Amen? Matthew 23:12, Brother Neron. Matthew 23:12. Hindi pala gumagalaw yung Neron na. Ano oras niya? 11, 16, okay. Matthew 23:12. Ang nagmamataas ay binababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kaya sa buhay natin, huwag tayo magmamataas. Lagi lang tayo magpakumbaba. Kagaya ni Jesus Christ, na siya nagpakumbaba at ibinigay yung pinaka makapangyarihang pangalan. Kaya na lahat, maging nasa langit, nasa lupa, ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi yung pangalan niya, pangalan ng Diyos na kailan sa lahat. Amen? Na dapat nating sambahin ng may buong kagalakan at pagtitiwala, pananampalataya sa ating buhay. Amen? Kaya sabi ron, ang nagmamataas, binababa at nagpapakumbaba ay tinataas. Kaya tayo, bilang mga totoong Kristiyano na nagsasabi, dapat meron kang puso humble. Mapagkumbabang puso. Okay? Huwag kang magmamataas. Si Jesus Christ, isipin mo, Diyos makapangyarihan sa lahat, naging tao lang. Okay? At tinanggap niya ang lahat ng pasakit na hindi niya dapat tanggapin kasi humble siya. Meron siyang humble heart. Kaya tayo bilang tunay na Kristiyano, meron dapat tayong humble heart. Kaya dapat nakikita yan sa buhay natin. Amen? Tandaan natin yan. Humble heart.
kung paano natin mabe-verify ang ating sarili bilang tunay talaga na anak ng Diyos o lingkod ng Diyos o Kristiyano na tinatawag, humble ka. Kung hindi, alam na this. Hindi ka Kristiyano, hindi ka humble. Okay? May proud heart ka. At iba yung tatay mo, sabi ng Bible. Ang diablo, ang inyong ama, sabi ko. Kaya maging humble tayo para hindi natin ama yung diablo. Okay? Pangalawa, dapat meron tayo, true Christians, have teachable heart. Sa Tagalog nun, Brother Nero, teachable heart. Ayan. Pusong madaling turuan. Okay? Natuturo ang puso. Okay? Sino rito yung madaling turuan? Yung kapag kami narinig, ginagawa niya, may nakakakita man o wala. Okay? Oh, taas kamay. Oh. Wala nang taas ah. Oh, mga ano kayo, mga honest. Okay? Mga honest, tama. Pero pwede natin hilingin sa Diyos yan. Okay? Tama yan. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa eh. Pero pwede natin hilingin sa Diyos. Alam ng Diyos na gusto mong gawin ng isang bagay, pero may mga humahadlang. Kapatid, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na talagang gusto mo siyang sundin, maraming hadlang. Tama po ba? At alam din ng Diyos na talagang gusto mong magbago. Ngunit, hindi mo magawa-gawang magbago. Alam din ng Diyos yan. Kailangan lang gawin, tumawag sa Kanya. Amen? Hilingin natin ang lahat ng bagay. Wala pa kayong hinihiling, sabi ni Jesus. Humiling kayo. At sabi ng Jeremiah 33, 2 and 3, ako si Yahweh. Kung mananalangin ka, titinggin kita. At ipakikita ko sa iyo mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa lubusang naunawaan. Kaya yung mga bagay na imposible para sa iyo magawa, hilingin mo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya tinuro natin kanina ng aking panalangin. At maniwala ka at manampalataya ka, ipagpasalamat mo na ibibigay na ng Diyos sa iyo in advance. Bakit? Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos natin, si Yahweh, si Jehovah, kapag sinabi, iyan ay gagawin. Siya ay kahapon, noon, at sa darating at magpakailanman hindi nagbabago. Tandaan natin yan. Kaya tandaan natin, kapag sinabi mo ang iyong sarili na ikaw ay Kristiyano, dapat teachable heart ka. Natuturuan ka pala ng puso yung natuturuan. O nakikinig ka sa mga pagtuturo. Pero kapag matigas ang ulo mo, ano tawag doon? May dalawang hayop na nilalarawan sa Bible eh. Tupa at kambing. Yung kambing, kung saan niya po, susuwagin ka nun eh, di ba? Yung tupa, kapag narinig niya yung pastol niya, tsulda agad yan. Pero kapag hindi ka pastol niyan, isnabin ka niyan. Ganun tayo nilalarawan ng Diyos. Kaya dapat maging tupa tayo. Kapag narinig natin yung tinig ng Diyos, hindi natin pwede titigas yung puso natin. Sumusunod agad tayo, kagaya ng mga totoong tupa. I mean, ano yan eh, sinubukan nila yan sa Facebook eh. Sa Facebook. Sige, subukan nyo yung hindi totoong pastol. Ginagaya niya yung pastol, yung mga tupa, walang komento eh, no comment. BBM kami. Duterte pala yung Duterte yung tumatawag. BBM yung mga gawin na sila ngayon. Yun, kaya dapat maging tupa tayo. Amen? Na kapag ka narinig ang tinig ng pastol, susunod tayo sa kanya. Okay? Huwag tayo maging kambing. Yung kambing kapag ka tinawag mo, susugin ka niyan eh. Talagang hindi yan susunod sa'yo. Iiba ng langgas yan. Okay? Kaya maging tupa tayo ng Diyos. Teachable heart. Kapag tayo Christian, sino rin yung mga Kristiyano? Taas kamay. Ang dami lahat Sino rin yung teachable heart? Ano ba yung totoo? Christian ba tayo o hindi? Kasi yung Kristiyano, teachable heart eh. Masunurin ang puso. Ayan, pusong madaling turuan, natuturuan, nakikinig. Kaya kung hindi, pwede natin hilingin sa Diyos. Amen? Ang Diyos, alam lahat ng bagay na struggle natin sa buhay natin. Kausapin mo lang siya mula sa puso mo. Gagawa siya ng mahiwa. Hindi minsan instant. Minsan gradual yan. Minsan instant din. Ako instant, yung panalangin sa Diyos kasi naninigarilyo ko habang nag-aaral sa Bible school, naninigarilyo ko. Tatakip ako ng tuwalya para hindi ako makikita ng mga tao roon kasi probinsya yun eh, magkakilala tao roon eh. Ako, bagong mukha, alam nila na nagsiseminar, Bible school, tatakip ako yung tuwalya yung mukha ko habang naglalakad. Bibilisan ko lang hit ko. Pagbukas ko, parang big, mongso. Parang big kasi naipon eh. Diba? Gano, tapos diretso CR.
toothbrush agad ako bago di ako maamoy doon sa pag-aaral namin, katabi ka eh. Ninigarilyo ko habang naglilingkod sa Diyos. Alam kong mali yun, pero alam ng Diyos na naglalaban sa aking katawan, ay may naglalaban dyan. Sabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Okay? Ano aking ginawa? Nanalangin ako sa Diyos. Nabasa ko, wala pa kayong hinihiling. Kung mananalangin ka, didirindin kita at pakikita ko sa iyo mga bagay na hinihiwaga. Okay? Kaya nung time na yun, nanalangin ako sa Panginoon, nagalit ako sa kasalanan, nagsahawa ako, napagod ako, Lord, hindi pwede ganito. Yung anak ko, maliit, si Ninor, 3 years old, nakakaintindi na eh. Para naninigarilyo ka na naman ah. Pinapagalitan na ako. Anak ko, dapat yung anak ko pinagagalitan ko eh. Kung yung pinagagalitan Lord ng anak ko, babae pa naman. Baka manigarilyo din yan. Paano ko yan? Huwag ka naman bibisyo pa. Ikaw rin nabibisyo eh. Tama? Kaya kung gusto natin maging mabuti yung mga anak na, maging mabuti din tayo, magulang. Tama po ba? Kasi kapag, huwag kang maninigarilyo. Pa, ikaw nga, nag-aati ka pa eh. May ilong ka pa eh. Di ba? Kaya yun, isip ko yun. Pero okay lang yung may bisyo tayo. Hiling natin sa Diyos. Hindi kasi madali yan. Minsan gradual yan. Kaya lang, alam ng Diyos yan, yung nag-struggle ka. Alam din naman ng Diyos na tuwang-tuwa ka pa sa ginagawa mo. Kaya hindi kang magkakaroon sa Diyos. Unti-unti. Hilingin mo sa Diyos yan. At magugulat ka isang araw, wala na sa'yo. Anong ginawa sa akin ng Diyos? Pag sindi ko ng sigarilyo, pag uwi ko dito, okay, wala na ako. I'm free! Gumagalaw pa ako. Makakapag-yosi na uli ako kasi Bible school, ang hirap manigarilyo. Kailangan ko magtago. No? Pero pag pray ko na yun, Lord, gumawa ka na mahiwaga, pagod na ako. Eh, syempre, doon pa rin yung laman ko. Lalaway ako, nakakain ko lang ah. Gusto ko manigarilyo. Punta ako sa malayong tindahan. Tingin muna ako, baka dumating si Pastor Frank eh. Ha? Tingin muna ako, baka may nakakakita ng kapatira. Yan, Yossi. Ano ginawa ng Panginoon sa akin? Pag sindi ko ng sigarilyo, pag isang higo, biglang tumagod sa utak ko, sa buong katawan ko. Nangatog yung buong katawan ko, nangangatog. Siyempre, palingin ko ng didilim. Kapit ako ngayon. Akala ko may sakit ako. Pero nagpapamedical ako, wala akong sakit. Wala akong sakit. Ay, na-achievean lang siguro, baka wala ako sa kondisyon. Di, gawin ko na naman, tapong ko muna siya. Bili na naman ako. Kabilan ulit, maitin puti. Kasi maitin na, titipid na ako. Dati, hope, pilit. Malboro sa isigarilyo ko. Eh dahil mahirap na, mighty na lang, mighty, more mighty. Nigarilyo ulit ako. Ganun na naman, nakakatog na naman. Imposible yun. Yung una at pangalawang subo ko, pangatlo, ganun pa rin. Imposible na, grabe, hindi na ito pangkaraniwan. Hindi ito sakit, kundi katugunan na ng panalangin sa Panginoon. Nagpuri ako sa Diyos, Lord, salamat po. Tinanggal mo na ang aking paninigarilyo. Amen? Tinanggal ng Diyos yung aking dalangin. Doon ko na-realize na ipinalangin ko nga pala ito. Ito na ang katugunan ng Diyos. Kaya ngayon, wala nang bisyo. Okay? Kaya kung tayo meron tayo struggle sa buhay, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man yung gusto natin walain sa buhay natin, kayang walain ng Diyos yan. Hindi natin kayang maging mabuti. Pero ang Diyos ang gagawa ng kabutihan para sa atin. Amen? Pagpapala natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang ako, hindi tayong lahat. Kung ano man yung mga bagay na gusto mong mawala sa buhay mo, idalangin mo yan sa Diyos. At maniwala ka, gagawa ng maliwagang bagay ang Diyos sa buhay mo. Paniwalaan mo lang yan ang totoo. Amen? Kaya dapat, ang tunay na Kristiyano o tunay na mga lingkod ng Diyos o tunay na mga Kristiyano ay merong pusong masunuri. Pilipos 2:5. Brother Miron. Pilipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Si Kristo, walang ibang sinunod kundi ang kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Walang ibang sinunod. Hindi nakinig sa tao. Ha? Sabi nga kay Jesus ng demonyo, gawin mo ang bato, gawin mo ang tinapay, yung bato. Kasi nag-fasting siya 40 days. Gutom lang gutom si Jesus. Okay? Tubig lang iniinom niya, 40 days. E nakita siya ng diablo, tinukso siya. Gutom ka na. Gawin mo itong bato, kaya mo yan, anak ka ng Diyos. Magagawa mo yan. Sabi ni Jesus, sinilabanan niya ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya tayo huwag puro siyaan yung ating iniisip. Huwag puro pagpapala yung ating iniisip. Huwag lang tayo pupunta sa church o lalapit sa Diyos na puro pagpapala tayo. Okay? Sapat ang salita ng Diyos para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Mananampalataya lang tayo.
Okay? Sundin lang natin yung kaisipan ni Kristo na mayroong pusong natuturuan, na mayroong kaisipan na tulad ng sa Diyos. Kaya tayo rin naman, dapat nating magkaroon ng pusong natuturuan, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kawikaan 8:32 to 36, Brother Niron. Kawikaan 8:32 to 36. Okay? Magkaroon tayo ng mabilis na gadget para mabilis yan. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang tao sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay makasusumpong ng buhay, ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Ngunit ang di makakasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Kaya dami tayong makikinig sa lahat ng pagtuturo sa atin ng Diyos para hindi tayo humantong sa kamatayan pagdating ng panahon. Okay? Para hindi tayo mapahamak. Magkaroon tayo ng pusong natuturuan, marunong makinig. Ibig sabihin natuturuan, malawak yung kaisipan, marunong makinig, nakauunawa. Okay? Matthew 10:16, Brother Niron. Matthew 10:16. Tignan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong bubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Dahil kayo napapalibutan ng kasamaan ng mundong ito. 1 John chapter 5, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya napakahalaga na natuturuan tayo palagi at tayo nakikinig sa nagtuturo sa atin. Kaya dapat meron tayong pusong teachable. Natuturuan yung puso natin. Lagi nakikinig sa Diyos kasi tayo napapalibutan ng kasamaan ng mundong ito. Paglabas mo dyan, makikita mo yung kasamaan at mahihikayat ka niyan. Pero kapag ikaw ay mayroong pusong natuturuan, hindi ka basta-basta makikinig sa iyong paligid. Amen? Sa Diyos lang na dapat mong pakinggan, ikaw ay nakikinig. Yan. Alam natin tayo, mga alam ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Amen? Kaya kapag ganyan panahon, gugunawin ng Diyos kong mundo kasi ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. At hindi tayo dapat sumunod dito. Amen? Kaya dapat natin pakinggan ang ating Panginoong Jesus. Yung puso natin dapat teachable, natuturuan. Marunong tayo makinig, malawak ang kaluluwa, matalino tayo sa lahat ng oras. At karagdagan niya sa inyong tahanan na lang, Roma 16:19, Colossus 4:5. Inote nyo na lang kasi wala tayong oras eh. Pangatlo, ang mga totoong Kristiyano ay merong submissive heart. Masunuring puso. Sino dito yung masunuring? May masunuring puso. Pag sinabi, ang ating gawain ay 8:30. 8:20 wala, church na. Tama? May mga instruction. Pero okay lang yan. Kaya nga sinasabi natin, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na meron ka bang kailangan gawin sa bahay niyo. Pero mali pa rin. Papaalala ko lang, mali pa rin. Kailangan natin gumawa ng paraan para sa Diyos. Okay? Kasi yung Diyos ay mapanibubuhin Diyos. Kailangan natin gawa ng paraan ang lahat ng bagay para sa Diyos. Kasi siya mismo gumawa ng paraan para sa atin. Ultimong buhay niya, binigay niya sa cross. Tama po ba para sa atin? Kaya sa lahat ng bagay na meron ng iglesyang ito, ang masusunod dapat ang Diyos. Amen? Kaya kung may ministry na dapat mong gawin mo yun. Pakinggan mo ang tinig ng Banal na Espiritu sa iyong puso. Sa puso ng usap yan. Okay? Ano na nangyayari dyan? Hello, Austin. Okay? Yan. Focus lang tayo. Focus lang. Okay? Okay. Pangatlo, dapat masunuring puso. Meron tayo Pilipos 2:8. Brother Nero, Pilipos 2:8. Okay? Pilipos 2:8. Tapos note nyo na lang, John 4:34. Awit 119, 1-8. Pero hindi natin Philippians 2. Nagpakumbaba siya at naging masunurin. Hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Ruin nyo kahit yung kapahamak niya. Talagang sinunod niya yung Ama. Okay? Tayo, kaya natin gawin yun. Pambili mo ng ulam, na lang, wala kang pera. Bigla may pumunta sa bahay nyo na nangangailangan din ng ulam. Kaya mong ibigay yung meron ka para sa iyong kapatid na nangangailangan? May anak ka.
Hello? Amen. Amen ka ba? Kung meron ka, anong puso yun? Submissive heart. Kaya si Jesus Christ ganun, yung kanya binigay niya para sa atin. Yung langit na pag-aari niya, binigay niya para sa atin. Yung kaisa-isa niyang buhay sana bilang tao, ibinigay niya para sa atin. Tama mo ba? Tinuturuan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya hanggang kamatayan sa cross. Hindi tayo dapat may hangganan. Amen? Kaya kung babasahin mo yung Matthew chapter 5, hindi lang dapat pansinin mo yung mga pumapansin sa'yo. Hindi lang dapat tulungan mo yung tumutulong sa'yo. Sabi ng Bible, maging mabait ka, maging sa mga malulupit sa'yo. Kaya sabi ni Pablo, ako'y para sa mga masasamang tao. May pananagutan ako sa masasamang tao, sa mga kriminal, sa mga barbaro. Amen? Hindi lang sa mga matutuwid, kasi si Jesus Christ, hindi pumunta para sa mga matutuwid na tao. Tama po ba? Para kanino pumunta si Jesus Christ? Para? Makasalanan. Sa? Makasalanan. Atin na! Matuwid ba tayo? Hindi! Makasalanan tayo. Wala nang isilang. Kasi may dugo tayong galing kala Ego Pagan. Hindi yung kasalanan natin yung gawa. Kasalanan natin yung dugo na nananalikay sa atin na dapat hugasan ng dugong banal ng ating Panginoong Hesus. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Kahit ipanganak ka pa, sa mundong ito, hindi ka nagkasala, hindi ka nakulong, hindi ka nagmura, sinusunod mo magulang mo, hindi yan access para maligtas ka. Bakit? Yung kasalanan mo, dugo na nananalaytay sa iyong buong pagkatao na kailangan mahugasan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi mahugasan yun, hindi ka maliligtas kahit anong gawin mo. Kaya ang ating kaligtasan hindi bunga ng ating mga gawa. Kaya walang dapat tayong pagmalaki sa mundong ito. Amen? Si Jesus lang ang kailangan natin. Lang ituturo natin ngayon at pinapaalala ni Apostol Pablo na dapat maging huwara natin si Kristo sa ating buhay. Kaya kung tayo mga Kristiyano, dapat meron tayong submissive heart. Masunuring puso. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Okay? John 4:34. Note nyo na lang. Tapos, mga awit 190, 1-8, mas mahigit tayong matutulungan sa kapaliwanagan. Kaya tandaan natin ha, si Jesus Christ nag-submit sa tatay niya hanggang kamatayan. Okay? Sabi niya pa nga sa panalangin niya Ama, huwag mo hayaan na mangyari sa akin ito kasi bilang tao, may laman, may buto, nahihirapan siya. Pero, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sa lahat ng pagkakataon, sinunod niya ang Ama nang higit sa nararapat. Pwede naman niyang hindi sundin kasi pantay naman sila Pilipos 2:6, pantay siya sa Diyos Pwede niyang hindi sundin ang Ama sa sarili niyang desisyon niya. Pero hindi siya nag-desisyon gamit ang kanyang sarili para maging huwaran sa atin na dapat hindi rin tayo ang masusunod sa buhay natin, kundi ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay makakaakyat sa langit, sa buhay ng langgan. Sino lang yung aakyat sa langit? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang tanong, ano yung kalooban ng Ama na nasa langit? Sino nakakaalam? Taas kawal. Di ba lang maliligtas? Walang maliligtas. Walang alam yung may kalooban ng Diyos Paano susundin yung kalooban? Hindi pala natin alam. Amen? Kaya dumating si Jesus Christ para tuparin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Hinugasan niya sa kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan. Ang effort lang natin ay sasampalataya tayo ng buong buo sa kanyang panghahari sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasimpleng bagay lang ang pinagagawa niya sa atin. Sasampalatayanan lang natin siya ng tunay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kasi ang kalooban niya, ang lahat tayo maging pag-isa sa ating Panginoong Hesus. Maging eklesiya. Maging born again. John 3:3, Brother Miron. John 3:3. Ito yung mga taong aakyat lang sa langit. Okay? Si Nicodemo na pari nung panahon, yung story niya, kapag binasa natin yung John chapter 3, si Nicodemo pari na miyembro ng rebelyon ng mga pariseyo ng panahon, pumunta kay Jesus kasi hindi niya alam kung paano siya maniligtas. Siya ay tagapagturo ng kautusan ni Moises ng 10 utos. Pero hindi niya alam kung paano siya maniligtas. Pumunta siya kay Jesus Christ. Sabi niya, paano
ako makakapunta sa kaharian ng langit? Sabi ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus. Ibaba mo lang nga sa 1, Brother Nero, para malinaw. 1. Yan. May isang iginagalang na pinuno ng Hudyo. Siya si Nicodemo, kabilang din sa grupo ng mga Pariseyo. Pariseyo, pari yan. Biyasa sa pagtuturo ng kautusan ni Moises na 10 utos. Siyang pari. 2. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. 3. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. 4. Paano may papanganak pang muli ang isang tao matanda na? Sabi ni Nicodemo, hindi niya naintindihan kung paano may papanganak muli ang isang tao. Babalik pa ba siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Literal yung pagkakaunawa niya. Ang laki ko na po. Papasok ba ako sa tiyan ng nanay ko? Saan ba lumalabas yung tao? Medyo may pagka-green no? Pero yun ang totoo. Pwede ba pumasok doon? Sabi niya, pero yun, pari yun Nagtanong kay Kristo, hindi niya alam maligtas Pari yun, nagtuturo. Hindi siya maliligtas, nagtuturo na siya. Okay? Hindi niya alam. Tanging si Jesus lang nakakaalam na sabi. Sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Duruin mo yun. 6. Ang tanong, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. At ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Tayo lahat ipinanganak sa laman. Amen? Yung baby ka, sinilang ka, naging laman ka. Amen? Pero hindi doon natatapos ang lahat. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu. Paano? Kailangan mo isuko yung buhay mo kay Kristo. Tanggapin siya bilang Panginoon. Hari at Diyos na kanyang buhay. Si Nicodemo, pari, hindi niya kilala na yung Kristong kaharap niya, yun yung tagapagligtas ng Mesayas. Hindi nila pinaniniwalaan. Kasi hinihintay ng hari, yung mayaman, makapangyarihan. Nakuha niyo po ba yung punto? Hindi nila kilala yung Diyos na dapat nilang sambahin. Nakaharap niya na. Kaya hindi siya maliligtas kahit anong gawin niya. Pero kung di kilalanin niya yung kaharap niya at tatanggapin niyang bilang Panginoon ng Diyos ng buhay, maliligtas siya. At sa senaryo na yan, wala tayo sa panahon na yun, at kung aaralin natin, maaaring naligtas siya. Dahil nagpakilala sa kanya si Jesus Christ. Amen? 7. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo kasi hindi niya maintindihan Kayong lahat ay kinakailangang ipanganak muli. Sino nakausap dyan? Sino nakausap dyan? Si Nicodemo at tayo ng lahat. Kaya walang papasok sa langit na hindi ka ipanganak muli sa Espiritu. Hindi ka, i-Englishin ko lang, maboborn again. Okay? Sa buhay ng Diyos. Kaya hindi ka makakaakyat sa langit. Saan ka pupunta pagka hindi ka umakyat sa langit? Impyerno. Kaya yung bagay na dapat natin malaman at matutunan sa ating mga buhay. Ang pagiging born again, hindi pagsama sa mga grupo na tinatawag na born again. Ito ay personal na relasyon mo sa Diyos. Kanya-kanya tayo ng relasyon sa Diyos. Itinuturo lang namin ngayon o ng tagapagturo yung paraan para ikaw ay ma-born again. Amen? Kaya napakalaga, ang iyong puso ay huwag mong patigasin hanggat ang salita ng Diyos ay naririnig mo ngayon. Yun ang ibig sabihin ng Hebreo 4:7. Hebreo 3:15. Nagpapahayag ang Diyos sa lahat ng pagkakataon kasi mahal niya tayo. At kung di rin dininuman ang kanyang tinig, pahayag 3:20, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso, kung di rin dininuman ang aking tinig, ako'y papasok. Sabi niya ron, yung papasok, yung pintuan ng puso mo ron, titira ang banal na Espiritu at magpapakilala sa inyo ng higit. At kakain siya ng kasalo mo. Sabi ng Matthew 28:19-20, tandaanan niyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Yan ibig sabihin nun. Amen? Lawa, makuha natin ang nais pabatid ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano na tinatawag, dapat submissive yung puso natin. Marunong tayong sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos, gawin mo to, huwag mong gawin yung gusto mo. Gawin mo yung gusto ng Diyos. Kaya meron tayong Bible na dapat basahin. Lahat ng dapat natin gawin ay nakalathala na dyan. Babasahin lang natin at ihilingin natin sa Diyos para higit natin maunawaan. Pagka lahat ng bagay na ginagawa mo wala sa salita ng Diyos sa Biblia,
mali ka na agad doon. Mali na agad yung mga gawa natin. Okay? Pag sinabi ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo, dapat mahalin mo yung kaaway mo. Pag hindi mo minahal ang kaaway mo, mali ka na. Ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ganun ang pamumuhay sa espiritual. Okay? At dapat maunawaan natin ito. Amen? Amen. Medyo mabigat na, no? Amen. Dapat, amen. Okay? Una, dapat yung puso mo humble. Pangalawa, teachable heart. Pangatlo, alin pangatlo? Submissive heart. Pang-apat, faithful heart. Dapat tapat ka. Kagaya ni Jesus Christ, hindi na natin bigkasin ko lang yung mga verse. Philippians 1, chapter 1, 21 to 22. Verse 21-22. Philippians 2, 8. Tapos Santiago 1:12. Pahayag 3:8. I-note nyo na lang, okay? Philippians chapter 1, verses 21 to 22. Philippians chapter 2, verse 8. Santiago 1, verse 12. Pahayag 3:8. Okay, yun. Faithful heart, dapat tapat tayo. May puso tayong tapat. Kagaya ni Jesus Christ, naging tapat hanggang kamatayan. Okay? Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tapat, kagaya ni Stephen. Okay? Na nagturo kahit na siya binabato hanggang sa mamatay. Pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya ba natin gawin yun na hanggang sa kamatayan, kaya natin panindigan yung pananampalataya kay Kristo? Amen. Dapat amen. Kung hindi natin kayang gawin yun, patay tayo dyan, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen? Kasi sabi ng Matthew 10:37, yung mahal mo nga lang yung nanay mo, higit sa Diyos eh. Yung mahal mo yung anak mo, higit sa Diyos. Hindi ka pakakabuntang langit. Ayun ang totoo. Matthew 10:37, Brother Miron. Hindi ako nagsabi nito, yung Biblia na meron dyan, na dapat basahin natin. Kaya tingnan nyo dyan sa Biblia na meron dyan. Matthew chapter 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama, sa tatay mo o ina mo, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay? Pag mahal mo yung tatay mo, nanay mo, anak mo, nagiging dahilan nang hindi ka nakakapag-focus sa Diyos, nagiging dahilan nang hindi mo pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi halimbawa, may ministry ka, hinadlangan ka ng anak mo, ng tatay mo, ng nanay mo, hindi ka magiging karapat-dapat sa Diyos. Yun po ibig sabihin nun. Ako po, yung anak ko panganay, talaga na sobrang ko ng gulpian. Nangitim. At dahil sa kaba ko, ginawa ko, nilibot ko siya sa buong Northville. Para malibang ko. Kasi nangitim na siya, hindi siya makahinga sa sobrang bugbog ko sa kanya eh. Dahil ang tigas ng ulo eh, parang yung mga nanay. Yung mga bata, ayan, gugulo. Ang gulo niyan eh, parang kankarot yan eh. Walang araw na hindi siya nagdidisgrasya sa bahay namin. Eh, nahihiya na ako sa mga nagtuturo at saka sabi ko, Lord, hindi rin ako mag-focus. Lagi na lang bang ganito, wala ko natututunan. Kasi wala akong matutunan eh. Lagi na lang binabantayan ko siya. Ang ginawa ko, binumpog ko siya. Nangitim sa sobrang palo ko. Namumutla yung labi niya, kinabahan ako, ako ospital ni anak ko ah. Eh, wala pa naman akong pampa-ospital. Mahal ng ospital, hindi ko naisip kung mahal ng ospital, ginawa ko, nilibang ko siya. Pero, nagbunga yung aking ginawa. Sa umpisa masakit, kinabahan ako, pero naniwala ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong magbago yung anak ko, at gusto kong makapakinig ako, at may matutunan ako yung salita. Galingan ng Diyos yung aking panalangin. Matino na siya ngayon. Okay? Pero hindi ka ba matino dati? Pinagpamalaki yan ng mga kaklase namin doon sa Bible School. Kasi maliit pa yan. Nagugulat yung mga pastor, Brother Ronnie, di ba pastor na? Ang bait ng anak mo, talaga po. Lagi na nakatabi po sa'yo, tignan mo yung mga kasingkita niya, ang gugulo, ayun, nandoon na, shout out kay Jabez. Yung si Jabez yan, ano yan eh, mas matanda sa kanya pero kaida, kasi laki niya nung panahon, kasama rin yan. Ano yun, lalaro-laro sila doon, tsaka si Ira, shout out kay Ira, pati Pastor Grace yun. Gugulo yan, mahigaan namin, gulo-gulo, pero siya hindi siya masama doon. Hindi mo masama, pinapayagan ko lang siya, kaya lang, hindi niya na nakasanayan kasi nga, siguro natandaan niya yung mga bagay na turo ko sa kanya. Tatakot na rin siyang gawin. Nagbunga. Kaya kung saan ako, nandoon siya. Kapag nag-aaral ako, nag-aaral siya. Kapag nakikinig ako, nakikinig din siya. Kaya lang hindi ko na alam ngayon, malaki na siya eh. Baka ko lang bugbugin niya, ang laki sa akin eh. Tangkad eh. Ano kayo, suntok ka pa? Diba? Hindi na ako tatawa. Pag nagsuntukan kami, tutukuran na ako. Sige, suntok pa ako. Diba? Oo. Liit ko eh. Kaya inahayaan ko na siya.
Okay? Hindi dahil takot ako sa Kanya, tatay ako eh. Kundi dahil may tiwala na ako sa Diyos at binibigyan ko na rin siya ng tiwala na may pananampalataya na rin siya sa Diyos. Kung magkasala man siya, sabi ng Ezekiel, hindi ko na siya pananagutan sa Diyos. Okay? May kanya-kanya tayong buhay. Personal na relasyon sa Diyos. Sabi ng Ezekiel, tao, kapag hindi mo pinagsabihan ng iyong kababayan, pananagutan mo ang dugo niyan sa akin. Pero pag pinagsabihan mo yan at hindi yan nakinig, hindi mo na yan pananagutan sa akin. Kaya anong gagawin mo? Imbis na dalawa kayong mapunta sa impyerno, ligtas mo na lang yung sarili mo. Amin po ba? Kaya sabi ng Bible, kung ang iyong kanang kamay ay naging dahilan ng iyong kasalanan, di ba pumunta ka sa langit, naputo lang yung isang kamay. Kaysa dalawang iyong kamay na itatapon ka sa impyerno. Amen? Kung ang iyong kanang mata ay nagiging dahilan ng pagkakasala mo, dukutin mo ito. Maganda lang, bulagamis yung isang mata mo na akit ka sa langit. Kesa, dalawa ang mata mo nakakakita, lalo, susunugin ka sa impyerno. Amen? Kaya mahirap. Kaya gagawin mo. Ayaw niya, huwag mo. Magpatuloy ka, kagaya ni Pablo, nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala na dapat kong makamtan. Amen? Na ultimong kagandahan ng buhay niya, tinalikuran niya, at ayaw niyang magkaroon ng sagabal sa kanyang gustong marating ang buhay na hantong sa langit. Amen? Palakpakan natin ang buhay ni Apostol Pablo na dapat natin maging buhay din ngayon na tinuturo ng Diyos sa atin. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya, tandaan natin yan. Gagawin natin ang lahat sa ating mga mahal sa buhay, pero huwag natin silang gagayahin. Kailangan natin maging faithful sa ating pananampalataya sa Diyos hanggang kamatayan. Amen? At panghuli, dapat meron tayong loving heart. Mapagmahal na puso. Okay? Ang Diyos natin ay maamo, mapagmahal sa lahat ng pagkakataon. Ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Kasi nasa atin na yung Holy Spirit eh. Dapat may pag-ibig na tayo. Dapat pinaglilingkuran natin yung iba. Huwag tayo yung paglilingkuran, huwag tayong boss. Okay? Si Jesus Christ, Diyos. Ano ginawa niya? Hinugasan niya yung mga may kalyo ng paa nila Peter. Ang dami ng paa nun eh. Disyerte yun eh. Naglalakad yun. Nakasandalyas lang eh. Ang dami ng mga paa nun pero hinugasan ni Jesus Christ. Tama ba ba? Pinakita sa palabas na hinugasan niya yung paa. Pinaglingkuran niya. Yung mga tao. Hindi siya ang pinaglingkuran. Kaya tayo magiging boss. Matuto tayo maglingkod sa ating kapwa. Okay? Kapag kailangan ng ating kapwa, pagkakas natin sila. Mahalin natin sila. Alagaan natin sila. Kung meron tayong kayang ibigay sa kanila, ibigay natin kahit nahihirapan tayo. Gaya natin yung buhay ng mga taga-Macedonia. Pero 2 Corinthians 8, Brother Neron. 2 Corinthians 8. Chapter 8. Last na ito. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang pinakita kagandaang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Kusang loob. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam mo ito sapagkat taas pa. Wala na? Mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem, pala, hindi pala Judea. Sila naghihikahos. Dumaras na matinding pagsubok, walang-wala. Pero, nakiusap pa sila kay Pablo. Pablo, sige na, tulungan mo. Bigyan mo namin ng pagkakataong tumulong. Huwag na kayo tumulong. Kasi kayo nga kailangan nyo ng tulong. Naghihikahos yung buhay nyo eh. Kayo nga dapat tulungan. Hindi. Gusto namin tumulong. Bakit? Meron silang pusong mapagmahal. At yun ay larawan ng ating Panginoong Hesus na siya kailangan niya ng tulong sa krus eh. Tama? Kailangan niya na mapalaya siya. Kaya nga sabi ni Pilato sa kanya, di ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka? Pero hindi niya kinuha yun. Bagkus, ginawa niya yung dapat niyang gawin. Dahil meron siyang mapagmahal na kung hindi niya gagawin ang mapako sa krus, lahat tayo na sa impyerno ngayon. Amen. Wala na tayong pag-asa.
Pero salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay at banal na dugo na dumanak sa krus. Binigyan niya tayo ng huwaran, pinadalan siya Apostol Pablo, sila Stephen, yung mga nauna sa atin na dahil sa pananampalataya sa Diyos, para ipakita yung buhay niya na dapat natin isabuhay din. Na magkaroon tayo ng pusong mapagmahal. Okay? Kaya, yung ating mga kapatiran, magkaroon tayo ng malasakit sa kanila. Amen? Huwag lang puro sarili natin inisip natin, nagiging hadlang ba yung kahirapan para hindi natin paglingkuran yung ating mga kapwa? Oo, kailangan natin ng mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon dapat tayo nakatuon sa ating sarili. Kasi si Jesus Christ, hindi tumingin sa kanyang sarili bilang Diyos. Ginawa niyang maging alipin ang kanyang sarili para gawin ang dapat niyang gawin, para iligtas tayo dahil meron siyang pag-ibig sa kanyang puso. 1 John 4:8. 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ikaw, kapatid, kapag ikaw ay merong pag-ibig, ikaw ay nasa Diyos at kumikilala sa Diyos. At ikaw din naman ay kinikilala ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya, tandaan natin, ang mga tunay na Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, humble ang puso. Natuturuan ng puso, teachable heart, submissive heart, masunurin puso, at faithful heart. Panglima, loving heart. Lahat ng ito dapat nasa atin upang masabi natin na talagang tayo ay mga totoong Kristiyano na pagdating ng panahon, well done, my good and faithful servant. Pero tandaan natin, kung hindi natin nakikita sa ating buhay ngayon yan, pagkakataon lang, para hilingin natin sa Diyos yan sa umagang ito. Tatandaan natin, kapag tayo nanalangin, diring din tayo ng Diyos. Sa lahat ng ating mga dalangin, lalo na nakikita niya sa buhay mo o sa puso mo, na talagang totoo na gusto mong sumunod sa Kanya. Hindi ito magiging madaling gawin, pero walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos sapagkat Siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen? In Matthew 5:20 na lang, Brother Niron. Matthew 5:20. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kung ating mga mabubuting gawa lamang ang nagiging basihan natin at hindi ang Panginoong Hesus, hindi tayo kailanman mapupunta sa langit. Kailangan natin ang ating Panginoong Hesus para gawin ang mabuti na dapat natin gawin sa ating mga buhay. Pilipos 3:7 to 11, Brother Niron. Philippians 3:7. 3. Pilipos chapter 3, verses 7 to 11. Ngunit dahil kay Kristo, pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. 8. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. 9. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. 11. Upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Amen? Kaya tayo yung mga bagay na meron tayo yung dapat willing tayong sakripisyo lahat ito para sa higit na mga bulwak. Walang iba, kundi ang huwaran natin ang ating Panginoong Hesus na dapat natin kilalanin bilang Panginoon, Hari at tanggapin bilang Diyos sa ating mga buhay. Nang sa ganun, gawin niya tayo ng mga tunay na Kristiyano o mga totoong mga lingkod ng Diyos sa mundong ito habang naghihintay sa muli ng pagbubalik. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pagiging ng Diyos tayo lahat, tumayo, tayo manalangin sa Diyos.
Hilingin natin sa Diyos na patuloy tayong baguhin sa lahat ng bagay na dapat natin baguhin. Alam ng Diyos yung mga bawat kailangan natin. Alam ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin. Alam ng Diyos yung bawat struggle natin sa buhay. Alam ng Diyos kung may sakit at karamdaman tayo. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. Pero kailangan natin sabihin sa Diyos ang lahat ng bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay upang maging karapat-dapat tayo at handa sa muli niyang pagluto. Kaya tayo manalangin sa Panginoon, hingi tayo ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan natin at hilingin ang banal na Espiritu para tulungan tayong magawa ang lahat ng bagay na dapat natin gawin ng naayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sa inyong mga kitatayuan, pwede nyo kausapin ng Diyos sa inyong mga sarili. Kaya tayo magmanalangin sa oras nito. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat po sa buhay ni Apostol Pablo. Hindi lang siya, yung mga taong nabuhay noon, nagpakita, Panginoon, na ikaw ang ginawang huwaran, Panginoon. Salamat. Hindi nila ilalantana ang hirap ng buhay o ang kinin, ang mga karangalan na dapat meron sila. Kapalit, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo, Panginoon, higit na mahalaga. Panginoon, nais din namin magkaroon ng pusong kagaya ng buhay nila, Panginoon, na ikaw ang ginawang huwaran sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso, Panginoon, na laging nagmamahal sa iyo, ng puso na may pananampalataya, na puso na sumusunod sa iyo, Panginoon, na puso na laging, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ibuhos mo, ipadala sa bawat isa sa aming, Panginoon, pagpagalian kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming kamangmangan. Hiling namin sa iyo na kami, Panginoon, ay yung baguhin sa lahat ng oras, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ikaw lang, Panginoon, ang sinumay-ari sa amin. Patubayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang siyang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa amin na naririto ngayon, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon. Alam namin sa pagpapatuloy ng aming mga buhay, lalo sa paglabas ng church na ito, Panginoon. Papangunahan mo kami sa lahat ng bagay na dapat namin gawin. At patuloy kang magpapakilala sa amin, kagaya ng pagpapakilala mo kay Apostol Pablo, kung bakit siya nagpapatuloy hanggang sa hangganan ng kanyang buhay na maging ang kamatayan ay pakinabang para sa kanya, Panginoon. Maipangaral ka lang niya, Panginoon, naging sanhi ng pagkabilanggo niya, Panginoon, ang kanyang pagkamatay, Panginoon. Ganon din naman sa iyo, sa pagkamatay mo sa cross, Panginoon, pinanindigan mo ang layunin ng Ama, Panginoon, para sa amin, upang ito pa rin, Panginoon, di mo inisip ang iyong buhay. Nais namin mangyari din sa amin ito, kaya tulungan mo kami magawa ito, Panginoon. Lord, wala kaming ibang kayang gawin, kundi magkasala. Kaya sa namin sinusuko ang aming mga buhay, samahan mo kami, turuan, pangalagaan, i-guide, Panginoon, sa katotohanan na dapat namin malaman at gawin sa aming buhay ito. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin at umaasa kami, Panginoon, ng iyong salita, mga salita na aming napakinggan ngayon, ay magagamit namin habang kami naririto sa mundong ito kung saan mo kami itinaya. Salamat, Panginoon, pagpalain mo lahat ng taong naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Yun, salamat sa Panginoon. Okay? Okay lang nila, bilagay mo na. Salamat sa Diyos. Yun, announcement.